Ladies and gentlemen, pag-usapan naman natin ngayon ang kabubuhan ng mga taga-mainstream media na naggaling-galingan, kagaya ni Carmina Constantino. Kala mo, ay Carmina, feeling mo magaling ka. Mag-aral ka nga muna, mag-research ka nga muna bago ka mag-interview sa mga patungkol sa batas. Andyan ang Google. Mag-Google ka lang. AI mo na lang. Mali-mali po yung mga... Tapos meron ka pang abogado na guest na kung hindi biased, kulang din na bigla mo na hotspot. If you put them into hotspot, hindi makasagot ng magaling yan sa pagdating sa korte. Kailangan naghahanda mga yan. Kaya kita mo, napahiya mo tuloy, na-expose tuloy yung katalinuhan ng kasalukuyang presidente ng IBP at pati yung dating presidente ng PAIP, si IBP, Pagare. Attorney Panulong, Pagare. Ang tunana na di ka naka-study sa mga pitiro ni Carmina, Villa Carmina Constantino. Kung sumagot kayo, ayusin nyo. I'm sorry, Attorney Panulong, pero ang sagot mo, it leaves much to be decided. Okay? Pare tayong mga tubong Marawi. Kasi siyempre ako tubong Marawi na rin ako. Doon ako nag-aral, doon ako tinubuan ng balahibo sa Marawi. Doon ako nakatapos sa Mindanao State University. So, magandang umaga sa inyo, no? Si Eladio Socorro at saka si Grace Line. Sana ay gising ka ngayon kasi sabi mo, mahihira mo ko mahuli sa live. O si Francisco Rosales, bagong member, salamat po at naging member kayo. Mag-member din po kayo sa aking channel at marami kayo mapupulot po. Ngayon, officially po, lalagay ko na po yung aking channel patungkol sa legal classroom. May ginawa akong ibang i-anunsyo ko na lang kung bali doon ako gagawa ng mga lectures ko. Okay? Maraming salamat po at dito na pag-usapan na natin ngayon yung mga sabihin na lang natin parang sabihin pagkukulang na lang kasi ayaw ko naman sila brasuhin na sa totoo lang mali kasi mga sagot nila at mali rin ang nagtatanong. Okay? Umpisa na natin. Muna bago lahat yan, patugtugin ko muna po yung aking musika na ginawa ko po para kay Sarah. Kasi desidido na ko si Sarah ang pagbabalik ng tapang at malasakit ang ating kailangan para matanggal yung mga korap na makagaya ng flood control project kung kinakailangan itukhang mga yan, itukhang. Pati tapos tanggalin na rin sa kalsada natin yung mga ngayon na naglilipanan ng mga adik na tulak. Bibira kaya ang dami ngayon mga adik. Ang dami mga krimen na nangyari. Patayan dito, patayan doon. Sa panahon ni Digong, pulis lang ang pumapatay. Dito sa panahon ni Bongbong, isang araw, ang kaibigan ko na si Perry Mariano, nako, pinatay ng riding in tandem. Nako, balik na naman ang negosyong riding in tandem nito. Okay. At pakinggan muna natin si Sarah sa ang aking musika para kay Sarah. Sarah, Sarah, wala nang iba. Sarah, Sarah lang pag-asa. Sarah, Sarah, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Ulit. Sarah, Sarah, wala nang iba. Sarah, Sarah lang pag-asa. Sarah, Sarah, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato
sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. So, tama na muna yan. Ang kasunod na kanta naman. DPUA, ako to, DPWH yun. Bakit naging DPUA? Ang singer ko, palitan ko, ulitin ko nga yan. Okay. Dito naman po tayo sa yung kanta naman na ginawa ni Brian Rodriguez na para sa akin. Mamaya patugtog ko kay Gab Adalia. Okay. Brian Rodriguez, maraming salamat sa kantang binuo mo para sa akin. Sana ba yun? Ito pa. Ba't ang wala? Said content. Okay, nawala siya. Ulitin na icon natin. Unahin mo kayo natin yung kanta ni Kwan. I-present po na natin ang kanta na ginawa ni Gab Adalia sa akin. Nilagyan na ng lyrics. Okay, so maraming salamat, Gab. Ito po yun. May lyrics na yan, ha? Ba't walang sounds? Ulit. Ulit. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totomirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay nandaya para sa inang bayan. Toto Kausing, Tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totomirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay nandaya para sa inang bayan. Toto Kausing. Yan, ha? Maraming salamat, Gab Adalia. Tapos, ibabanatan ko naman ngayon yung ginawa naman ni sino to? Si Brian Rodriguez. Brian, salamat, ha. Ito po kanta naman ni Brian Rodriguez para sa ating program. Okay. Pati from Iligan City, si Victor na. Sa Pilipinas, Day, kilala ang tindig, ako mga hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Hilaria. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaapuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusubot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totogasing tirador, totogasing tirador, kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totogasing tirador, totogasing
Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Salamat, Toto Kausing Tirador. Salamat sa mga nakakda ng aking mga kanta. At ngayon po, simulan na natin. Napahiya po dito si Carmina Constantino. Ang problema ko lang sa iyo, Carmina, you are trying to assume that you know everything. The problem with you is before you started on board. Dapat bago ka mag-interview, kung anong topic mo, pag-aralan mo muna para maganda ang takbo ng tanong mo at na-expect mo kung ano magiging sagot ng mga tinatanong mo. So that you can gauge na yung sagot ng mga tinatanong mo kung tama or hindi. Kasi lahat, kahit mga abogado yan sila lahat, hindi po lahat ng batas ay alam nila at hindi po lahat ng abogado ay magaling. Ang dami pong abogado na hindi magaling, naka-jackpot lang pumasa sa bar exam. Marami rin pong abogado na bias. Siyempre, pag kalaban nila yung tao kapag usaping pambayan ang pinag-uusapan, ay ganun po sila ka biased. Sa atin dito, titignan natin sa punto de vista, kahit umaamin ako, makasara ako, pero but let us look at the matter on the basis of what is the law and how to apply the law based on what the law and procedures in court dictates and procedures in the preliminary investigation dictates. Okay? Ganun lamang tayo kasimple. Inaamin ko, sold out na ako kay Sara. Ipaglalaban ko, gusto ko ibalik ang tapang at malasakit. Wala na pong ibang nasubukan na natin. Mula pa sa panahon na si Emilio Aguinaldo ang presidente kuno hanggang sa panahon ni Duterte at saka panahon ngayon ni Bongbong. Wala. Anong ginawa ni Bongbong? Wala lang. Magpabangag-bangag lang kung ano na mga kinikwento. At daming ginagawa ng mga kabulastugan na mga pagnanakaw. Sa panahon mo po nangyari ang mga pagnanakaw, inaamin naman ninyo may flood control project na mga 2 trilyon na nawala. So, kasunod na tanong, sino ang sisihin? Sapat ba sisihin mo lahat ng congressmen? Kaya bang gawin ng lahat ng congressmen yan? Kung hindi mo ilabas naman ang pera, may mawawala ba kung walang perang nilabas? Ganun lang po kasimple yan, Mr. BBM. Tapos, ikaw ang presidente. Ang proseso sa pag-release ng pera ay kung may budget na,
Ang budget yarian yan, kailangan may kooperasyon ni BBM kasi pipirmahan yung batas. Hindi magiging batas yan kung walang pirma ni BBM. At bago maging pipirma ni BBM, ayun ay gagawin muna ang batas. Sa pagsasagawa ng batas, sino ba ang mga panday dyan? Ang panday dyan, yung Speaker of the House, yung Senate President, yung Appropriations Committee na chairman sa House, at yung katumbas niya sa Senate na Finance Committee. So, sino yon? Si Grace Poe. So, may kasalanan dito, sigurado ako si Grace Poe. Kaya ikaw, Brian Poe, huwag kang magmamayabang. Akala mo maayos ka. Kung magtanong ka nga, ang layo-layo. Tapos, tinitira mo pa si Sarah. Akala mo ba o sige, hindi ikakampanya ko yan kontra, huwag niyo ibuto yung Grace Poe niyan. Nakasandal lamang yan sa pangalan ng idol ko na si Fernando Poe Jr. Next is, si Chis Escudero. O napatunayan na malabas na talagang may kamay na gumagapang mula kay Chis Escudero. Next, hindi naman magiging kompleto ang batas na ginagawa kung walang pirma ni Martin Romualdez. So kailangan may pirma si Martin Romualdez. At hindi naman ako papayag kung sasabihin ni Martin Romualdez na pumirma lamang siya na bulang. Kaya huwag kang tamba-tamba dyan ha. Pares lang kayo ng Saldico. Tapos si Saldico naman, ang iyong assistant, binuo ninyo ang Speaker of the House at saka ang Appropriations Committee, pinaka-importanting posisyon sa House of Representatives. Kung ayaw ng presidente, kasi control ng presidente mga congressmen, ay hindi po magiging speaker si Romualdez. Kung ayaw ng presidente, hindi po magiging Appropriations Committee Chairman si Saldico. Ang Appropriations Committee, ibig sabihin po sa Tagalog, ang committee ng paggagastos. Appropriations, Tagalog niyan, paggagastos. So siya ngayon ang lilista ko anong dapat gastusin ng gobyerno para sa susunod na taon. So yan po. So sigurado na ako na ang apat na ito dapat makulong. Si Chis, di ba dapat si Bong Marcos, si Chis Escudero, si Grace Poe, si Romualdez, at saka si Saldico. Yan ang dapat makulong ang lahat. Sila pinagmula ng lahat. Tapos, para matabunan yan, sa totoong kwento ng buhay, tinake advantage nila ito. Sabihin natin take advantage, sabihin natin hindi invento, sabihin natin na may nagawang kasalanan si Sarah. Tinake advantage nila ito para tabunan yung flood control project na trilyon-trilyon ang nawala. At dugtong pa niyan. So may tanong ngayon, totoo ba yung mga malamaleta? Sapagkat nga nanggaling isang pirma, ang pera hindi lalabas kung walang pirma ni Bongbong at saka walang kooperasyon ng apat, ay totoo yun. Bibili ba si Saldico ng malamaleta para sa wala? Para kwento? Nandoon siya sa Europe? At saka kinarga pa sa eroplano at saka helicopter? Magkakarga ka ba ng mga malamaleta na walang laman? O pagkatapos nandyan po, inaantay lang natin si John Paul Estrada at saka si Mark Texay na tauhan ni Saldico na tagabilang ng pera sa maleta bago i-deliver. Sigurado tayo dyan pag dalawang yan lumabas, tapos na ang laban. Na mabibigyan ng katarungan ang buong bansang Pilipinas. Alam na anti-Sara ka man, pro-Sara ka man, anti-BBM ka man, pro-BBM ka man, anti-Rapitulpo ka o pro-Rapitulpo o kung ano-ano ka pa man, pro-Leni ka ba o anti-pro-Leni, matutunghayan natin pag lumabas itong dalawang ito. Si Mark Texay tsaka si John Paul Estrada. Bit-bit nila po. Si Saldico, kahit siya na lang lumabas, bit-bit niya po yung video ng pagbibilang ng pera at video ng paghatid, pag-umpisa, pagkakarga. Kaya wala kayong lusot. Kaya sa totoo lang natataranta na to si BBM nung naaresto ko no si Saldico doon siya sa naaresto saan ba siya sa Czech Republic. Ngayon,
Dahil mataas po ang uri ng tingin ng lahat ng bansa sa Europe sa tinatag na human rights. Kaya ginagalang nila bawat bansa. At siyempre, pakiwari ko lang, si Harry Roque ay tumawag kay Saldico kung anong gagawin. Kaya nagsampa na rin ng petition for asylum si Saldico sa France. So sa France, nung hinuli siya sa border control sa pagitan ng Germany at sa Czech Republic, ay nabinitawan ng Czech Republic si Saldico at pinadala sa France. Ngayon, mataas ang uri ng tingin nila sa sekreto, sa Code of Secrecy. Kaya tanong ng tanong dito si BBM dito sa Malacanang, tinatanong niya ang ambassador ng Czech Republic, "Sorry, President," sabi niya, "Sorry, Mr. President, we cannot divulge that. Because to divulge that is illegal in our country." Pagkatapos, ito naman, may tinanong naman isang Pilipino na mediaman na sumama kay Justice Secretary Frederick Bida. Tinanong niya yung may custody, yung taga Czech Republic na may custody. Sabi niya, bakit hindi niyo pinigilan si Saldico? Sabi niya, "We will be committing the crime of kidnapping kung hindi namin bibitawan kasi tumawag sa amin ang French government. Kailangan i-release sa kanila kasi nagsampa na ng kaso ng petition for asylum si Saldico doon sa France. Kaya obligado sila at hindi sila pwede makapagkwento, mataas ang tingin nila sa Code of Secrecy, sa personal information. Pero dito sa Pilipinas, gusto pala buksan yung BIR na box, gusto pinakuha pa nila yung transactions ng AMLAC which is against the law. May batas na nga tayo, nilabag pa nila. Kaya makukulong po yan sila na no wonder makukulong sila ng 8 taon at makukulong at magbabayad ng 8 million bawat isa. So ngayon may nagsabi sa akin, sabi, Attorney Toto, ano yan conspiracy. So ilan sila? 8. So the act of one is the act of all. So 8 years times 8. Wow, 64 years bawat isa. Grabe. Tapos 8 million times 8. 64 million, 1 million. O bagay, 8 million ang bayaran ng bawat isa. Ganun po katindi yan. Ang mga opisyal natin sa bayan ay may ugali na kung nakapwesto sila, kasi Hoda, may matatapakan sila, wala silang pakialam. Kaya ganon, i-relo nila, pabilisan nila yung impeachment laban kay Sara. Andun pa rin mentalidad natin kung sino nakaupo ay siya yung hari. Dapat respect the minority. Respect those who are not in power. Because someday, matulog ka, pagising mo, sila na naman ang hari. Dapat irespeto natin. Kaya ganon din niya sa PMA, sa PNPA, saka ibang mga academy schools, respect the juniors. Kasi pag retiro mo, junior na ang general. Ganon lamang po. So this time, I will send to you yung mga reporter, dyan din po ako galing. Dati po akong editor ng People's Journal Tonight. Kaya dapat sana sa inyo, magiging prepared kayo. Bago kayo mag-interview, preparado kayo sa topic, pinag-aralan nyo muna. Kaya ito ang resulta, kalamay ang lumabas kay Carmina Constantino. O pakinggan natin si Carmina Constantino. ABS-CBN ka pa naman. Tinitingala ang ABS-CBN na pinakamagaling. Second lang ang GMA7. Pero malabas na wala ka rin palang wala kang binatbat. Carmina Villa, Carmina Constantino. These questions that Natin. now you're going to argue as a private individual because it's convenient. Ang kinikwentuhan niya dito si Attorney Peter Danao, na abogado ni Mans Carpio, at ang konteksto nito, nagsampa si Mans Carpio ng reklamo na pagpapakulong kasi criminal case laban kay Jinky Duistro, laban kay Lila de Lima, laban kay Chel Jokno, laban kay Terry Redon. Wala si Terry Redon, hindi sinama. Laban kay Percy Sindanya at ang iba pang mga personalidad. Sa bagay, masasama yun kasi dinugtong niyan Jandos tsaka Jendos. So, ibig sabihin, mga Jandos tsaka Jendos, yun yung others to be named later. So, kinasuhan niya, ang parusa dyan ay sa paglabag ng Section
8-A ng AMLAC Law na Republic Act 9160 as amended. Nagsasabi po yung batas na yan na kahit sa papaanong paraan hindi pwedeng mabubuksan at hindi pwedeng ibubunyag ang lahat ng records ng AMLAC. That is the rule number 1. Hindi po pwede ibubunyag. Ang records ng AMLAC po ay transacciones na nangyari mula sa bank accounts naman. Ang bank accounts naman na records ay napupunta sa AMLAC sapagkat po ay nire-report ng mga bangko. Ganun po ang proseso. Kung sa bank secrecy law, sa bangko pa lang, ang tinatawag na limitasyon sa pagbuyagyag ay bank secrecy law lamang, Republic Act 1405, na nag-uutos kahit sino walang pwede makatingin. Maliban na lamang, isa sa mga exception ay cases of impeachment. Hindi po siya impeachment proceeding. Ang nangyayari po sa House of Representatives ay impeachment proceedings. Ang impeachment cases ay kung maisampa na sa Senate. Okay? Ganun lang ho, kasimple yan. So, gayon, hindi pa nila nasunod. At ng isang araw, dyan April 29, 2026, ay nagdesisyon ang Supreme Court na kinatigan ng Supreme Court ang Court of Appeals sa pagdeklara na mali si Duterte, President Duterte, sa pagparusa kay Attorney Arthur Carandang bilang overall Deputy Ombudsman. Sapagkat po, noong 2017, ay sa kantin ng Ombudsman, in-interview ni Henry Umaga Diaz at saka iba pang mga media, si Ombudsman, overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang patungkol sa kasong sinampa noon ni Attorney ni Antonio Fuentes Trillanes Deport. Ang kasong sinampa niya ay patungkol doon sa mga bank records kuno na nakuha niya kay Patrick, kay John de Mesa. So whether it is true or not, I will not believe. So may posibilidad din na totoo 'yun. Pero mas malaki ang posibilidad na hindi totoo kasi bawal po kukunin ang ang record sa bangko. So ngayon, kung mayroon nagtraidor sa taga BPI, BDO at paano nakuha lahat-lahat, yan po ay bawal. So kung sino man lumabas doon at kung aaminin halimbawa ni Trillanes ganun, makukulong din naman si Trillanes sa paglabag sa bank secrecy law kasi hindi naman siya exempted ibang tao. So with that, kung totoo man yun o hindi, sinampa niya ang kaso sa Office of the Ombudsman sa panahon ng si Ombudsman Conchita Carpio Morales siyang ombudsman. So pagdating naman kay Conchita Carpio Morales, siya ay nag-inhibit o sabi niya hindi ko pwedeng hawakan ang kasong yan sapagkat ang asawa ni Sara Duterte na si Mans Carpio ay pamangkin ko. Kaya hindi niya hinawakan at ibinigay kay Arthur Carandang. Ito naman si Arthur Carandang, ang ginawa niya, sumulat siya sa AMLAC at nag-request siya na imbestigahan yung mga bank accounts na sinabi na sinumiti ni Trillanes. Ang sagot naman ng AMLAC sa kanya, kay Udo or overall Deputy Ombudsman Carandang, hindi po namin pwede sundin ang request niyo po. Sapagkat po ay hindi naman verified yung bank accounts na sinusumiti ninyo na sinasabi nyo na nanggaling kay Trillanes. Yan po ang sagot ng AMLAC kay Odo Arthur Carandang. Ito naman si Arthur Carandang, nung in-interview siya ng media, papasikat. Nagkwento. Alam mo, mga transaction, wala ka siyang personal na alam, pero nagkwento siya. Mga transaction, bilyo-bilyonis. Di, siyempre, madadamage si Duterte. Si President Duterte pa noon. Kung wala pa sa litrato ng Sara Darnila kung sinong kaaway, wala pa si Sara Duterte. So, nagkwento. At saka, pinagmamayabang yung bank account na hawak ni Trillanes. So, iyan po ang sitwasyon. So, nang nagkwento siya, kinasuhan ngayon si Arthur Carandang nila ni Attorney Manuelito Luna. Mga kakampi ni Duterte siyempre.
si Attorney Eligio Milyari, mga taga Pampanga na abogado na dating Human Rights Commissioner. Kinasuhan din siya ni Attorney Jing Paras na dating congressman sa Negros Oriental. At kinasuhan din siya ni Attorney Glenn Chong na dating congressman sa Biliran, Eastern Visayas region. So ganun po nangyari. So kumaso sila doon sa Executive Secretary ng Office of the President. So ibig sabihin Office of the President. Ang katwiran nila, kumo Office of the President ang nagtalaga o nag-appoint kay Arthur Carandang. So ang nagtalaga ay may kapangyarihan din na magdisiplina sa itinalaga nito. So nagtumuloy ang kaso, nagdepensa ngayon si Ombudsman, Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Sabi niya, hindi po ako sakop ng Office of the President. Ayon sa decision po ng kaso sa Office of the President versus Emilio Gonzales III sa panahon ni Noynoy Aquino, ay binasura ng Supreme Court na sinabi ng Supreme Court tahasan na walang kapangyarihan ang Office of the President na magpaparusa o magdidisiplina sa Overall Deputy Ombudsman. Kasi hindi impeachable officer ang Deputy Ombudsman. So, pagkatapos doon, nagdesisyon ang Office of the President. At ang desisyon, inisa-isa at nilabag ni Arthur Carandang yung tinatawag na secrecy code. Yung code of secrecy patungkol sa bank secrecy law at saka yung AMLAC law. Okay? So pagkatapos doon, umapila ngayon si Carandang sa Court of Appeals. Nanalo si Carandang sa Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, kumontra na naman, umapila naman ang Office of the Solicitor General na si Jose Caleda, yung Solicitor General sa panahon ni Duterte. At natalo sila sa motion pre-consideration sa Court of Appeals, umakyat naman sa Supreme Court. At ito na po ngayon ang desisyon. Ang desisyon ng Supreme Court ay tama ang Court of Appeals. So with that, na-interview ko naman ng isang araw si Attorney Jing Paras at ang sabi niya, okay, recognize namin na walang jurisdiction ang Office of the President. Pero that does not stop us from filing an administrative complaint, a criminal complaint, at saka disbarment complaint laban kay Attorney Arthur Carandang. So yan po ang gagawin. So nevertheless, ang dinesisyonan lamang po ng Supreme Court ay hindi ito nagsasabi na absuelto si Attorney Carandang. Sinabi lamang po ng Supreme Court na walang kapangyarihan ang Office of the President na magparusa. Pero nananatili pa rin po ang detalye, ang findings of facts na guilty si Carandang. So ang findings of facts niyon, bitbitin nila sa ibang avenue. Magpapile na sila ngayon ng bagong kaso sa Office of the Ombudsman. Hindi ko alam kung aksyonan niya ni Boying Rimulya. So ang criminal case at saka administrative case, isasampa nila kay Boying Rimulya. But then, with respect to this disbarment case, isasampa nila yan sa Integrated Bar of the Philippines. So having said that, yan po ang konteksto. So ngayon, ito naman, nag-develop naman into on the distaff side, nag-develop yung impeachment case laban kay Sara Duterte. At during the course of the investigation by the House Committee on Justice, ay nagpalabas sila ng tinatawag na subpoena at inutos sa BIR na dalhin yung BIR records ng tax payments ni Attorney Mans Carpio bilang husband siya ni Sara Duterte na Vice Presidente. At inutusan din ang BIR at BIR yun. Tapos inutusan din ang AMLAC. Ang AMLAC, ibig sabihin AMLC, Anti-Money Laundering Council, na sakop siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Inutusan din ng House Committee on Justice na dalhin ang AMLAC records of transactions na nabuo sa bank accounts nila ni Mans Carpio at saka ni Sara Duterte. At lumabas nga, dinala nga, at binitbit ito ni Attorney Ronel Buenaventura. At doon, nilatag niya umabot sa 6.7 billion ang total na transactions
na dumaan sa bank accounts ni Sara at saka ni Mans Carpio. Magmula nung 2005 hanggang 2025. So 20 years to be exact. So natural lang yan. Aking nga GCash, 1 year ko GCash, 5 million ang aking transaction. Pero pasa-pasa lang yan. Dumaan lang sa GCash ko. Kan. Kasi may nagpapadala, pera, padala mo doon. Yun. In and out ang laman sa GCash ko. So, sa total, sa 2 taon, naging 5 million. Wala naman akong pera. As of now, in fact, na nag-uusap tayo, tanging 100 lamang ang pera ko sa bulsa ko kasi kinuha pa ng apo ko yung 500 pesos sa aking pitaka at nagpaalam pa, dadatuto tawag sa akin. I got 500 pesos. So, I want 1,000 pesos. Ganon po ang sitwasyon dito. So, because of that, nagsampa ngayon ng kaso si Mans Carpio laban kay Jervin Luistro, kay Terry Redo. Ay, si Terry Redo hindi pa kinasuhan eh. Kay Leila de Lima, si Chil Jokno, sino pang abogado, kasama si Percy Sindanya. Kasi nagbuto-buto sila na dadalhin sa House Committee on Justice yung AMLAC records, pati yung BIR records. So ang kasong sinampa naman ni Mans Carpio ay yung paglabag sa Section 8A ng AMLAC Law at Section 14 Paragraph D ng AMLAC Law. Ano nakasaad dyan? Kapag ibisto mo, ibuyagyag mo, i-display mo sa publiko ang transaction sa AMLAC, ikaw ay makukulong ng 8 taon maximum. At saka mumultahan ng 8 million kada isa. So ngayon, 54 members sila. Sabi na 53 members sila sa House Committee on Justice. Dahil sila lahat ay bumuto-buto laban kay Sara, ibig sabihin, nakita nila ang AMLAC record. At kung nakita nila ang AMLAC record, ay kasama sila sa kaso. So 53 persons ang nag-connive, nag-conspire. Alam nyo naman, sa criminal law, the act of one is the act of all. So kada parusa sa isang tao ay parusa din sa ibang tao. So kung 53 sila na congressmen, 53 na 8 years ang parusa. Kada isa. So 53, 5 times 8, 40, mga 400 years. 4,000 years. Ulitin natin pag multiply natin. So 53 times 8 para hindi tayo magkamali. Dito na lang natin kwentahin na lang natin sa AI. So 53 times 8 years equals tama ako, 424 years ang kulong na bawat isang congressman pag makonvict sila. Ganun po nangyari. Tapos sa multa naman is 1 million times 53. 53 million ang babayaran ng bawat isang congressman na kasapi ng House Committee on Justice. Batas ang pinagsasabi ko Hindi ako nagsasabi na kung anong pabor-pabor. Okay? So having said that, nagsampa si karapatan ni tinatawag ni Mans Carpio na magsampa ng kaso. At ang sinasabi sa batas po, hindi lang kahit vice president ka, kahit presidente ka pa, kahit anong pwesto mo, bawal pa rin. Walang nagbibigay ng kapangyarihan na magbubukas ng ganun. So ngayon, tingnan naman natin ang depensa. According to Jinky Luistro, si Leila de Lima, si Chel Jokno, at iba, ang depensa po nila, they are only exercising the constitutional power sa pagpatawag. Ang sagot ko naman dyan, kung ako naman abogado ni Mans Carpio, mali po kayo. May constitutional power kayo, pero ang pagganap ninyo ng kapangyarihan ay limitado lamang kung anong binigay na sa inyo ng konstitusyon. Wala pong binigay sa konstitusyon na pati po mga private matters ay pakialaman ninyo. So hanggang doon lamang kayo sa batas, kung ano binibigay ng batas, yun lang sundin ninyo. Yun ang nakalagay sa konstitusyon. Therefore, mali ang counter-argument nila ni De Lima. So with this, sigurado ako po, at the end of the day, makukonvict po yun mga yun.
Kasi nagawa na nilang krimen eh. Kaya nga natakot sila, hindi nila tinuloy pagbubukas ng BIR kasi natakot yung mga bumoto na 38, ayaw nila pabuksan kasi ayaw nila madamay sa kagustuhan lang ng 6 na bumoto. So, yan po ang sitwasyon. So, nevertheless, it doesn't matter kung asawa siya ng Vice President ay pwede nang buksan. Sinasabi ko sa batas mismo nagsasabi, nag-uutos na hindi pwede buksan kahit kaso ng impeachment o kahit proceeding ng impeachment. Wala pong nakalagay sa batas na exempt ang impeachment. Ngayon sa BIR records naman, yung pagbabayad ng buwis nila ni Mans Carpio ay pinagbabawalan. Si mismo ang commissioner ng BIR ang nagsasabi, hindi pwede buksan kung hindi nyo dalhin sa kayo-kayo lang tumingin, hindi sa public, sa executive session. At saka kung para lamang makatulong sa pagsasagawa ng batas. Ibig sabihin, pag makatulong sa pagsagawa ng batas, ang purpose ng pagbukas ay hindi para kakasuhan ang taxpayer. So, ano ba ang katalinuhan o wisdom sa likod ng mga sikretong ito? Ang mga sikreto na yan po, kung sa tax, hinihikayat lamang po ang mga taxpayer na magbayad ng maayos kasi ginagarantiyan ng gobyerno na hindi ibuyagyag ang inyong tax records, ang inyong income sa kada negosyo. Next, with respect to the bank secrecy law. Sa bank secrecy law naman, hinihikayat ng batas natin ang mga maraming pera kahit galing pa sa marumi na magdeposito kayo sa ating mga bangko. Bakit kailangan magdeposito? Kasi po, ang halos lahat ng malalaking negosyo sa atin sa Pilipinas ay nagpapatakbo sila ng kanilang mga kanilang negosyo sa paggamit pag-utang mula sa bangko. Hindi po sila gumagamit ng bangkong pera nila. Kundi ang ginagamit nila, pinapatakbo nila yung inutang nila sa mga bangko. Ngayon, kung walang maipapautang ang bangko, ay saan kukuha ngayon ng pera ang mga bangko para tumakbong ekonomiya ng mga negosyo? Isa pa, ang Pilipinas po bilang isang nabubuhay lamang sa koleksyon ng buwis, ay kung wala silang makukolekta ngayon, ang ginagawa nila, nangungutang sa bangko ang gobyerno. So, paano makautang ang Pilipinas mula sa bangko kung walang pundo ang bangko dahil walang nagdideposito at takot na mga tao magdideposito kahit dahil ibuyagyag ninyo? Kaya yan po ang dahilan kung bakit ay binibigyan ng karapatan na sikreto ang kanilang mga bangko para mas marami magdideposito. May isa pa. May tinatawag na Foreign Currency Deposit Unit, FCDU. So, ngayon sa Foreign Currency Deposit Law ay mga dolyar, mga yen, mga rupya, lahat ng mga foreign, mga banyagang pera, pag i-deposito sa Pilipinas ay kahit sino hindi pwede makabukas. Ganun po yun. So kung hindi makabukas, protektado po ang mga negosyante na mga foreigner. Ang ginagawa kasi ng mga negosyante na foreigner ay nagdedeposito sila sa Pilipinas ng maraming dolyares, dinars, o whatever na pera. Yen o yung yuan ng China, nagdedeposito sila sa bangko sa Pilipinas. Tanong, bakit kailangan magdeposito sa bangko sa Pilipinas? Sagot, para mabilis ang transaksyon kung meron silang mag-invest sila dito sa mga bonds, sa mga stocks, ay dito na sila kukuha sa lokal na bangko para ibigay kagad pambayad sa mga stocks na binili. O di kaya uutang ngayon ang government ng Pilipinas para gamitin sa pagpatakbo ng negosyo. Dito na ngayon kukuha ng pera mula sa mga deposito na dolyares. At hindi hinahayaan ng pamahalaan natin na makbuyagyag yan. So, now, after, I suppose, alam nyo na ang dahilan kung bakit sinisikreto yan. So ngayon, ang tanong ngayon dito, tama ba si Mans Carpio? Ito naman ang interview ni Carmina Constantino. Mali daw si Mans Carpio kasi dapat hindi siya kumontra dahil asawa siya ng Vice President. Mali siya at mali rin mga abogado in interview niya.
Kasi ang kaisipan nila, dahil Vice President na pinag-usapan at impeachment yan, pwedeng buksan. Ay, kabubo talaga. O, Carmina, itong kabubuhan mo, ilalabas na natin. So, ano ba ito? Now you're going to argue as a private individual because it's convenient, and now you have all these questions that you think must be answered first because it's convenient, as opposed to, just facing the music, answering to the people where the money came from. Go ahead. I think you should address it this way. The mere fact that you are claiming Ito, abogado ni Mascarpio, si Attorney Peter Danao. accusation or you accuse somebody of something doesn't mean that you will do away and skirt the provisions of law in securing information. Okay, Tagalogin natin. Sabi niya, kung mag-akusa ka ng isang tao, ay kailangan idaan mo sa proseso ng batas. So, hindi pwede sabihin na dahil inakusa mo isang tao, nag-akusa ka, ay na hindi mo ginamit ang proseso ng batas, ibig sabihin, hindi ka pwede patatawarin. So, may karapatan naman ang inaakusa ninyo na pangalagaan ng kanyang sarili. Ito po, ulitin natin. Now you're going to argue as a private individual because it's convenient, and now you have all these questions that you think must be answered first because it's convenient, as opposed to, just facing the music, answering to the people where the money came from. Go ahead. I think you should address it this way. The mere fact that you are claiming accusation or you accuse somebody of something doesn't mean that you will do away and skirt the provisions of law in securing information. It doesn't mean that you're accusing somebody, you can do illegal acts. So if you're accusing somebody, you must secure information through the legal way. Ayan, to the legal way. Hindi nyo, binasura ninyo, dilabag din yung batas sa pagkuha ng informasyon kay Manscarpio eh. So may karapatan si Manscarpio na kakasuhan kayo. You cannot shortcut the law. There is no shortcut sa batas. We don't want to face this accusation. What we're saying is there is a law prohibiting how you acquire information, comply with the law, and after you comply with the law, give us a copy of this information, and we will address it. But right now, you can't skirt the law. The law itself says that AMLAC cannot divulge information. That is the law passed by Congress. And before a law is passed, this is deliberated by the House. This is deliberated by the Senate. So if they wanted exceptions, the AMLA law, they should have provided it there. Okay? So ganun lang ako kasimple. Klaro eh. 47 minutes na tayo. Hanggang dyan lang po tayo. Shout out from Sydney, Australia, Alfredo Hecale. So, Bergie Piquero, Carmina is bias anchor. Gregorio Babaran. O Greg, butata na naman si Digong, Digong. Baliktad ang mga utak mo, Babaran eh. Mali po. Wag mo na, sinabi ko na kakasuhan si Karandang ulit eh. Hayaan mo yung kay Digong na yan, wala. Lahat ng mga puro magnanakaw, sabi ni Mango. Hoy Mango, balita mo yung pangalan mo. Kasi sa Ilonggo ang Mango ay bubo. So Raymond Ribucas, wala na nagdeposito sa bangko sa Pinas kasi napasukan na ng maruming pera ng mga, ka naman, nagkwento ka naman na walang ebidensya, Raymond Ribucas. Huwag ka magkwento ng gano'n na wala kang ebidensya kasi balang araw makasuhan ka kung magagalit sa iyong mga taong inaakusa mo. Huwag ka mag-akusa kung wala kang bit-bit na ebidensya. Gano'n lang para kang si Trillanes. Kasi kakampi mo ng si Trillanes, kaya gano'n ka eh. Sabi ni, hindi ko nabasahin yung Aisa Gonzales, panadero daw ako, hindi abogado. Dati akong abogado po. Pero kahit na-dispar ako, hindi po natanggal ang talino ko bilang abogado. Okay? At saka trial lawyer po ako nung ako'y abogado. Hindi po ako basta-basta na abogado lang. At wala pa pong kaso ako na natalo bilang naging abogado ako, maliban lang sa kaso kong sarili na kung saan na-dispar ako. Pero ang rason na ginamit ng Supreme Court ay terribly. Terrorism. Yan lang masasabi ko. Si Gregory Babaran, hindi po vindicated si Trillanes at Karandang, Greg Babaran. Kabubuhan na pagsabi ka na vindicated. Kabubuhan po yan. Pasensya ka na, Greg. Kasi sinabi lamang ng Supreme Court na walang kapangyarihan si Duterte. So, ano ngayon ibig sabihin yan? Nakausap ko na po ang mga kumaso at magsasampa ulit sila ng kaso doon sa tamang venue. Doon sila sa Office of the Ombudsman at saka sa IBP magsasampa ng reklamo. So it does not take one to be a genius in order to understand that. Okay?
So, jobs, dapat makulong yan mga bendalo. Okay, kasi daming bendalo eh. So, kasama si Lacson kasi nag-araw, isa rin yan. May vlog ako tungkol kay Lacson. Ay, sandali. Ay, sorry. Siguro, hanggang dyan lang muna tayo kasi mag 50 minutes na, no? Maraming salamat na lang sa inyong pagpanood. O Ronel, nandiyan ka naman, Ronel. Kamali-mali mga ginagamit mo, ha? Ronel? O sige, nandyan po tayo. Pero bago ako lumabas, ipatugtog ko ba na itong paborito kong kanta na ginawa ko. Ako mismo gumawa ng kantang ito. Maasar na yung maasar, pero wala kayong magagawa. Sara po ako. Ibalik ang tapag at malasakit. Yan lamang po. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Ay, salamat, no? Yan kanta ko eh. Ginmo ko yan. Rolly Guts, mabuhay ka rin. Ronel, kung walang MLC, maraming, ay, di po, Ronel, you have to understand. Siguro naintindihan mo naman lecture ko. Walang bias yung lecture ko. Sinasabi ko lang kung anong batas, okay? Si Julian's World, bastos talaga yung mga Carmina sa mga guest. O nga, mali-mali yung mga ginodiskarte ni Carmina. Carmina, I want to school you as to the right way of interviewing. Okay? Hanggang dyan lang po. Maraming salamat po sa lahat at babalik po ako in 10 minutes.